Hello guys! Welcome back po ulit sa aking kwento. Ako nga po pala si Jen, isa pong OFW dito po sa bansang Kuwait. Marami po muling salamat sa inyong patuloy na panunood at pakikinig sa akin pong kwento. Ngayon nga po pala ay Sabado at dahil bukas ay may pasok, so busy na naman ako sa pagpaplantsa at paglalaba kasi kailangan kong iayos yung mga damit na gagamitin bukas para sa pagpasok, ganun din sa trabaho. Bukod pa dun yung ibang trabaho ng paglilinis, pagluluto at iba pa. Iniisip ko na yung sahod kasi malapit na. Naalala ko 20. At habang nagpaplantsa ako, naalala ko 21 na pala ngayon. Ilang araw na lang sasahod na. So ayan, sasahod na tayo, ang bilis ng buwan. Pero naalala ko, marami nga palang babayaran. So iniisip ko, ililista ko na naman mamaya yung mga kailangan na bayaran at kailangan na pagkagastusan kasi buwan-buwan natural naman na yan, yung kuryente, yung tubig, yung pagkain, yung ibang bayadan, paluagan, wifi, pantuition, pambaon, yan lahat na pupunta yung kinikita ko kasi nga may mga anak akong nag-aaral pa, so kailangan ko muna silang suportahan. Hindi pa ako nakakapagpatapos ng aking bahay kasi nga marami akong pinagkakagastusan pa. Pero alam kong darating din naman ang time na kapag tapos na sila ay may susunod ko na yung aking mga gustong plano na gawin para sa bahay at yung mga gusto kong bilhin. So, kailangan ko munang unahin yung aking mga anak. Sinong nakaka-relate sa ganitong sitwasyon na kapag sasahod ka ay wala nang natitira at ipapadala mo ng lahat kasi nga marami silang kailangan dong bayaran. Ganun tayo kailangan natin muna silang unahin bago ang ating sarili. Tapos magde-day off tayo, wala tayong pera. Kakain lang tayo ng konti tapos uuwi na kasi pinadala na nating lahat. So kailangan rin para marunong tayong mag-ipon kasi darating yung araw hindi naman tayo palaging nasa abroad, tatanda rin tayo. So sana yung ibang OFW na nag-uumpisa pa lang, kahit maliit na bagay lang, maliit na halaga, itago na para pagdating ng panahon may madudukot kayo. Ako kasi hindi ako nakapag-ipon. Imagine 16 years lahat pinapadala ko yun. Hindi ako nag-iipon para sa sarili ko, para sa pagtanda ko. Kaya yun, may SS naman ako. Siguro yun lang yung maasahan ko balang araw pag hindi na ako nakakapagtrabaho. So sana sa mga kagaya kong OFW, i-focus nyo talaga yung pag-ipon kahit maliit na halaga lang, kahit 100, 50, malaking halaga na yun pagdating ng panahon sa loob ng maraming taon na nagtatrabaho ka dyan. Kapag nag-for good ka na or ayaw mo nang magtrabaho, may madudukot ka. Lalo yung mga may walang SS na binabayaran. Wala kayong haasahan tapos sarili lang nyo din ang katulong nyo sa buhay. Hindi naman natin pwedeng iasa sa ating mga anak kahit tulungan pa natin sila, diba? Hindi natin pwedeng iasa yung lahat kasi bonus na lang yun kung tutulong sila sa atin. Kaya sana